Hi everyone, we are SB19. What's and up? Welcome to Time First! Yes, and muna for tayo. today's episode, we will be talking about Ken's time. Ken's time, Ken's life. This is my time. And as you can see, we're here with a messy setup with our Wardrobe, wardrobe. luggages, Can you see it? and everything I that we think wear. they can. Is that visible? Yeah, they have The camera? B-rolls and stuff. There's a lot of Yeah, luggages but here. Kailangan talaga English. More English no? talaga. Kasi Yes. nasa, Because because we're we're on practicing tour. ba? Yeah, We're we're on tour, here my in LA. friend. We're on tour. So why we have this kind of setup right now? Because as you know, for this series of episode, we're trying to be close to that specific member, to our topic. So this is the closest that we can. Oh, Ken loves luggages. No, Ken's loves fashion and clothing. Yeah, so we're going to fix our clothes. Wow, that's For so fun. nice. Yep. They're going to fix that clothes. We're going to we're going to fix the Okay, clothes. So we have the accessories and Alright. the costumes. So yeah, let's talk about Ken's time. Kamustahin natin syempre si Ken Tolala. Kamusta ka naman? Kamusta ka recently? Of course, masaya. Sobrang masaya. Kahit medyo yung tour. Ako honestly talaga, medyo tinatamad ako mag-travel. Ganun. Sobrang minsan, Kapagod eh, no? oo, nakakapagod mag-travel talaga. Yung logistics, ganun. And maraming maleta, tapos biyahe ng biyahe. Yun yung nakakapagod eh. Pero pag dumating ka na sa lugar, okay na, parang masaya ka na. Okay na, dito na ako, so di ko na kailangan lumipat. Palagi. Sobrang tamad talaga ako mag-travel talaga. So, And if it's for work, if it's work, I had to do it. Parang, okay, pupunta kami kasi kailangan. I mean, like, kahit nakakatamad, kailangan ko. Pero paano mo na ano lahat ngayon? Like, kamusta? Time management? Syempre, yung oras ba? Mag-manage naman Parang kasi time, napansin ko recently, parang ikaw, mas naging laid back ka na recently. Na parang, laid back yung buhok mo. Ganun. Meron bang parang laid ano ka back? na, medyo chill ka na. Napansin ko yun. Parang, something has, parang, Something has let's change, ganon. Or parang mas na, ano mo na siya, mas nagiging gumagaling ka na rin talaga sa mga ganito situations, ganon. Dati kasi may sakit ka eh. Siguro kasi parang medyo mahirap tabo dito. Mahirap pag ganun lagi. Ng parang na-realize ko rin na mahirap din gumalaw. So, I had to parang ano ba tawag? Adjust. Parang adjust. And talagang inaano mo na lang na parang ito yung kailangan, hindi parang parang in a way, na lang eh. Parang sacrifice yung ginagawa mo for everyone. Kasama na rin yun. And para sa kumbaga gaya ng interview natin kanina, di ba? Tsaka letting go din eh, no? Ganun talaga. Letting go. Yung trust, tapos nagkakaroon na tayo ng communication na better talaga compared before, and understanding. Ganun siguro. Pagkakaunawaan. And, kumbaga naging naging maaliwalas na lahat, ganun. So Positive yung Mas vibe. madali, mas madali lang mag-open up. Kumbaga Mas madali na parang mag-ano. parang mas magaan gumalaw na. So, then aside from that, yung family ko, ganun. Nakapag-focus Kasama mo na rin sa sila family ngayon ko, sa Pilipinas, di ba? sa Pilipinas. mama Pero mo. hindi yung tipong kasama ko talaga lagi. Mm-mm. Bumibisita sa bahay, ganun. Pinapapunta ko. Pero hanggang ngayon nandun siya. Yung mom ko kakaalis lang. Pero Umuwi. yung kuya ko, nandyan, nagstay. Nagdodota. Yung nagme-message sa akin Yung eh. pinsan ko tsaka yung kuya ko, ayaw na umuwi, nagdodota na. Sabi sa akin,
Huwag ka maingay, hinak ko tong account na to, ha? Sira Loko ulo. na naman. Sabi ko, Loko din yun eh. sabi ko, marami pa namang skin to, baka nahack talaga si Yan, ah. Yun yung time, pagka-uwi ko ng bahay, masaya ako na nandyan sila. Sige, sayakan nyo lang yung kuryente ko. Alam mo yung ganong bagay. Tapos kaya nga, di ba, yung keyboard ni Style sa office. Sabi ko, gamitin ko muna to, walang gumagamit eh. So, kinuha ko, dinala ko sa bahay yung keyboard. Pinagamit mo sa kanila. So, excited din sila na dumating yung isang laptop. Magkano mo ang kuryente mo? Wala kang, may mababa na kuryente mo. So far, yung kuryente ko na sa mga 2, 3. Ha? Paano nangyayari na gano'n kababa yung kuryente mo? Napakababa. Kababa kuryente ko kasi di ko kasi Hindi mo siya, ginagamit alam mo siya sa bahay lagi eh. Siya lang mag-isa sa bahay. Hindi, di ba nung may mga kasama nga siya? Oo nga, recent lang. Recently, nung ako lang mag-isa. Pero siya lang isa, okay. Grabe naman yun. Ngayon, nag-double. Naging 5, 6, ganun. Makes sense. Sige, Sabagay, no? at least masaya sila. Masaya din ako nakikita sila nandyan. Kaya naman tayo nag-work eh, di ba? Para sa family rin eh. Pero yung work ba, kailan siya nagiging tiring para sa atin? Like, naisip ko lang, Oo nga, no? Parang, kailan siya nagiging tiring Ako for siguro- an artist? How if I don't feel good during that day? So, ayaw ko kung ganyan din ba sa inyo? siguro ganun naman. I feel like kasi itong tour, parang, syempre, if you're in the Philippines, di ba, you work hard and everything, tapos kumikita ka ng medyo malaki-laki. Pero this time, talagang sacrifice yung kita mo. Parang minsan lugi ka pa. Ano na, Lugi ka pa, extra effort siya. Pero somehow, di ba parang it's also one of the things na gagawin natin para ma-reach natin yung mga Tama. international fans natin. So, kailan siya nagiging tiring? Kapag hindi siguro, walang communication siguro. Yan niya eh. So, Isa yun. Kasi parang pag hindi mo alam yung expect mo, ano makukuha ko after this? Parang something like that. Parang baka doon siya nakaka-drain. Pero ikaw ba, for you, Ken? oo nga. Isa yun. Siguro madami rin naman natang ano. Pero nakakapag-recharge ka naman pag magsa-shopping na eh. Pag ano na, si pagod. Ay, shopping, ang hinginig. Siguro naging tiring yung work pag kumbaga feel mo na parang wala ka masyadong nakukuhang resulta. Kumbaga parang work ka ng work tapos walang result, 'di ba? Parang darating sa point na talagang gusto mong sumuko, ganun. Pero gaano ka katagal maghihintay? Like, gaano katagal yung leeway? Kasi for example, third world tour na natin. Yeah. Doon nakikita naman natin na may improvement. Ako, kahit third world tour na natin and ngayon parang same venue pa rin, hindi siya lumaki yung venue natin. Pero ngayon kasi parang parang sobrang laki ng paniniwala ko na Merong possible mangyari. may possible na mangyari sa tour na to. Baka sobrang, yun yung kinakapitan ko ngayon eh. Yun yung- Parang may yun yung- feeling na no? kasi- Hindi mo mapaliwanag. parang yun yung nakikita ko sa isip ko na pag nabigyan lang talaga kami ng pagkakataon dito na makapag-perform dito, talagang ang nasa isip, wawasakin ko talaga yung stage na yung sinasabi. Hindi na makapag-perform yung susunod. Legit, diba? Alam mo yung ganun, alam mo yung tayo, nag-Hito Awards tayo. Ayo. As in, talagang Iba yun yung energy nun. malalagutan ako ng hininga, as in. Sabi ko, Grabe yun. Hindi, pero totoo, di ba? Parang, grabe to hindi naman sa dinadaya natin. Kumbaga, syempre, every time we perform on stage, like for example, Bicol Loco, binigay naman natin din yung best natin. Pero somehow, kapag nasa ibang bansa ka at hindi mo kakilala yung mga tao, parang Sobrang gusto mong patunayan yung sarili mo. No? Oo, yun. may pinapatunayan ka kasi, oy, ganito kami. Kumbaga, papakita ko sa iyo kung like what we're made of. Ganito kaming klase ng artist. Parang yun nga. Gusto mo pasikat. Yun yung nagbibigay ng energy sa iyo eh. Tapos grabe talaga yung na yun. Kasi malalagutan ako ng hininga. So, Kita ko nga yung mo song rin. pa lang to Grabe na. So sa tingin mo, sinasabi mo nga parang may nararamdaman kang feeling. Doon, nararamdaman ko rin naman siya. Punta tayo sa banyo. Hindi, nararamdaman yung feeling. Ibig sabihin ba, yung time na ginugugol natin sa tour, for you, worth it siya? Or, anong nakikita mo? I think so. No. I think worth it siya. Kahit parang
nung una parang, parang, Ang dami kasi. yung medyo sakripisyo nga to, medyo, kasi, alam naman natin lahat, di ba, na hindi talaga ganun ka. Pero, yung paniniwala ko na, US nandito yung lahat ng artist, kumbaga, Kumbaga yung titira pinaka-mature sila dito, kasi nandito yung pinaka, matured market yung market sobrang laki ng dito so, opportunity. kumbaga, yun na rin yun, kasi nag-artist ka nga kasi gusto mo di ba? Gusto mo sumikat o gusto mo ma-penetrate yung na bigger audience. Totoo. Parang katulad ng ginawa ni na, sino ba yun? Sino yung artist na sina Liza Soberano? Di ba? Di ba? Nagpunta talaga siya ibang dito bansa to talaga. try. You have to, I mean, you'll never know if you have to risk it. Di ba? Ano yung lyrics ng kanta natin? You never know. I guess we'll never know. Hindi, never know if you try. Never to try. Better to try. Better to Akala ko try. tinatanong mo lyrics yung... Pero speaking of it, Ken, pag ikaw kasi, di ba, parang may mga, nakapapansin ko sa'yo, yung mga timing ka rin eh. Pag syempre, pag parang ramdam mo rin siya kapag... Hey. may timing. Di ba, parang, meron ka rin preference. So, paano mo na nasasabi na, ikwari ikaw, ito na yung tamang time para gawin namin to. Or, ito na yung tamang time para, anuhin ko to, mag-risk ako dito sa ginagawa ko na sa SB19. Kuwari, ganun. Kuwari, for example, nung kinuha kita or for SB19, di ba, syempre, nag-aaral ka nun. Paano mo napapag-decidean yung mga ganung bagay na? Ayaw nyo lang talaga pumasok. Di ba? Kailangan Kasi, ko na Siguro magkaroon ng dahilan. una sa lahat, naniniwala ako sa sarili ko. Una sa lahat, pinaniwalaan ko talaga sa sarili ko na may talent ako, gano'n. So, pero nung una talaga, hindi ko talaga nakikita ko sarili ko na maging ganun pala. Ay, maging artist like kakanta sa sayo. hindi ba siya ever, kumari before, may time ba na parang nawala na yung spark? Kasi, Oo, dami. Sobrang, syempre, pag ano ka, di ba? sobrang daming beses na parang, Bakit? Ba't nawala yung spark? di ko rin ma-explain eh. Di ko rin ma-explain kung bakit. Parang napagod na lang ako ng sobra. Parang ganun. Yan nga, gaya na sabi ko kanina, yung nakakapagod, parang mga resulta. Alam mo yun, mga ganong klaseng bagay. Marami ka na di rin ko kasi alam. Ano Di to? ko- Before? Before to Before SB19. Parang, hindi, I mean like, kasama na rin. Nung kasama nung nag-SB na. Oo. Tapos dumating sa point nung nag-training tayo na parang, wala na akong pakialam, sige matanggal ako. Di ba nga, grabe yung rebelde ko na. grabe yung pag-rebelde ko na as in. Kasi, parang, dumating din yung time na parang susuko na rin lahat. Sabi ko, wala na to, kailangan ko na maghanap ng Kailangan ko lang na exit boy. Kailangan na backup. As in, yun Pero talaga. isipin mo, di ba, ilang months bago mag-viral tayo nung sumali si Kid? Siguro mga 8 months. 1 year din, no? Nag-training 1 year siya From nag-training. training to viral. To viral. 1 year. Tapos, kilala na agad tayo. Kaya, kailangan, swerte ko nga. Ito talaga. Pero parang buti nga, hindi ka rin sumuko. Kasi, if sumuko ka, wala na kaming extra member talaga. Yun talaga yung na rin, no? Tama rin naman yun. Siguro para sa akin talaga. Para sa akin din talaga yung spot na yun. Kasi kami, muntik na rin mawala yung spark namin sa'yo. Ayaw na ito Ayaw na bumangon. Ayaw na ni Ken ganun eh. May mga times Ayaw na no, pauwiin nyo na. May mga times na ganun talaga. Pero ngayon, talaga nakikita naman natin na I feel like we are getting there. And yung maturity kasi nandyan eh. Lalo na syempre, nakikita natin yung isa't isa nag-grow eh. So nakikita ko talaga na naiintindihan na natin yung isa't isa, binibigyan natin ng space din. May mga panahon talaga na kahit yung isang tao, kahit ilang beses mo pagsabihan, hindi niya talaga magigets. Tsaka kailangan. Time talaga. Time will tell. Time is the truth sayer. Bibigyan mo Time talaga is the ng oras. ultimate Kasi kahit, teller. for example, like, may ibang anak na kahit gaanong pagsabihan ng parents nila, bugbugin pa, pero hindi talaga magbabago. Kasi kailangan sa sarili nila. Huwag naman ma-realize bugbugin. nila.
Pero yung point niya, Hindi. tama ka naman din dyan. Magre-rebelde Wag naman, na wag yun, naman, magre-rebelde diba? na yun. Wag naman, Pag totoo. ganun. Kasi, So, minsan, ako, pag sa mga pamangkin ko, hindi ko rin masyadong, hindi ko masyadong binibigyan ng, kumbaga, pinipressure, dinadagdagan yung, like, dapat kasi, ganyan, alam mo yun, hayaan mo, ma-realize na rin yung pagdating ng panahon. But, ang nakakatakot lang doon, what if Too late. it is too late bago mo ma-realize lahat? So, magsisisi ka, and maawa ka rin sa kanya kasi, di ba? Maawa ka rin sa kanya kasi, yun naman yung ano. Ako kasi, umaasa lang ako sa tao, magbabago rin yan. Magbabago rin yan. Kailangan niya lang ma-realize yung mga bagay-bagay. And, hindi rin ako yung tipo ng tao na ituturo sa'yo kung ano yung way. Kasi shortcut na yun eh. Kailangan mo na malaman mo rin yung daan. Kailangan malaman mo yung daan sa sarili mo. Kumbaga, tatayo ka sa sarili mo pa, di ba? para ba may tamang timing din yan, di ba? Para sa certain situation, bago mo sasabi doon sa tao, para ma-realize niya na, ito yung katulad ng sinasabi ko, ito yung mangyayari kapag hindi mo ginawa yun. Kahit anong sabi mo, kung hindi mo niya marirealize sa sarili niya, hindi siya magbabago. Hindi talaga Kahit anong kakainin. pilit mo. Pero naniniwala din ako, parang, kasi iba-iba naman ng mga tao, di ba? So parang, kumbaga, kung ibon siya, tapos gusto mo na lumangoy siya, parang hindi posible, di ba? So, meron din kasi meron ding iba na pinagsabihan nila, nasusunod nila, pero labag pala sa loob nila. Ayun din, yun din. Merong ganong klase ng bagay. So, Kaya sila nalulungkot. kaya sila nalulungkot din. So, Nalulungkot ka ba? Yeah. Hindi sa salita eh. I'm happy. madami. Di mo talaga maintindihan yung damdamin ng tao eh. Pero masasabi Di mo, mo, nasa oras ngayon, as in, at this very moment, parang tama eto yung gusto mong gawin. Pinili mo siya at masaya ka na ginagawa mo siya hanggang ngayon. oo. Ito talaga. Nakikita ko talaga sarili ko na, alam mo yun, kahit tumanda pa. Kasi yung music kasi walang pinipiling edad eh. Kahit mo, Yung iba nga. Oy, Hindi ko naman sinasabi na. kaya naiintindihan kita, pre. Preno lang daw, preno lang daw. tayo dito kasi hindi naman dapat na ino-open up yung mga ganyang tayo dito lahat eh. Nagsisimula pa lang. Simula at wakas nga eh. Parang maano to pagka nababanggit yung edad eh. Lagi na ko kuryente. Gagano agad eh. Wala pa pre. Wala pa akong sinasabi oh. Hindi pa nga nire-reveal yung edad mo eh. Tinitingnan ko nga. Parang, sa itsura ba natin, halata na edad na. Hindi. Wala pa Hindi akong nga, gusto narinig na kong nagsabi sa atin na, ha? Ganyan ka Alam mo paano nalalaman yung edad natin? Ano? Pag nag-freestyle na kayo. Bakit? Depende sa dance move. Ano? Hindi, ever since ganun talaga si Pablo. Talaga ba? Tito moves na pala, no? Depende sa freestyle. Alam niyo, may gusto akong malaman. Kaya nag-audition ka ba rin sa ibang group? Ay! Hindi. During the time na di ba, bago ka pumunta, mag-audition, bago ka ma-message ni Josh, parang nasa province ka. Pero before ka pa pumunta ng probinsya, nasa Manila ka na rin, nagsasayaw-sayaw, na-meet mo na sila, compete. So, parang gusto ko lang malaman, ano nung time na nag-stop ka na mag-compete sa Manila, bumalik ka ng province, ano yung mainly yung ginagawa mo? Nung dito ako sa Nasa probinsya ka, bago probinsya ka ako. pumunta bago ka i-message. Umuwi din ako doon, pero tapos nag-aral din ako ulit. Nakwento sa akin ng pinsan mo. As in, Nag-aral din ako ulit. Nung birthday ni Stel. So, nag-aral ako ulit doon. Tapos di ka Tapos yun, sabi ko, wala. Feeling ko, tumigil ako sa pagsasayaw nun eh. Tumigil na talaga ako as in. sasayaw, sa Tumigil. performance. Sabi ko, Nag-focus ka sa wala. pag-aaral. Feel ko wala. Wala talaga. Nag-focus sa pag-aaral nun. Kasi wala eh. Parang na-realize ko nun na sinasayang ko yung sinayang ko talaga yung pera ng parents ko, ganun. Kasi ang laki ng gastos ng architecture eh. Sobrang laki ng tuition, ganun. Pero pala, na-redirect ka lang pala. Hindi ko rin sure. Hindi, kasi di ba? Nagamit mo yung Probably, skills mo na ngayon kung nandito ka. Pero ang hirap din kasi,
parang dito sa Pilipinas, sa LA pala tayo. Sa Pilipinas kasi parang hindi pa na ituturing na professional job ang pagiging isang artist. Parang lagi siyang walang kasiguraduhan kaya hindi siya sinusuport. Alam mo, na-realize ko, ito malaking ano sa akin to eh. Sabi ko, ba't sa Europe, sa America, and Other parang countries, progressive countries. laging importante ang art. Art talaga. Sa Greek, lalo. Inaano. Sobra. Kumbaga parang doon ko na-realize na sa Pilipinas kasi, since we are in a third world country, ang dami nating problema, necessities pa lang, pagkain pa lang. Yung parang, yung necessities natin hindi nakukuha madalas. Ayaw na nung mga parents natin na nag-aaksaya ng oras na ganun. Mas gusto nila syempre yung pagkakitaan natin. Pero, kasi usually mabababa nga yung tingin sa mga performers, mga na ganito, binabarat tayo or binabarat yung mga kapwa natin artist, di ba? So, ang hirap pagka struggling artist ka, ang dami mong investment. Pero in reality, lahat naman ng profession, ganun din. Pero mas parang feeling ko lang, low yung chances kasi nga, konti pa yung platforms. Tama din. Tama yung platform. Hindi, pero ganun, di ba? Parang ang hirap na ibenta nung, uy, gusto ko maging ano. Kaya nga ako, nung tumatanda ako, doon ko lang... Oo, sa'yo galing yan, ha? Sa'yo na galing yan. Wala kaming sinabi. Hindi, pero doon ko naiisip na, bakit ngayon hindi masyado ako tinuruan ng art, ganun. Parang lahat pala na nasa paligid ko, merong art, storytelling. Dapat nung bata ka pa lang. No? Parang somewhat, di ba, may resources or meron lang may nag-aano sa Tsaka, akin. sobrang nag-guide mahal about mag-aaral art. ng art dito sa Pilipinas. Sobrang Uwi na mahal kayo, din ah. mag-aaral ng art sa Pilipinas, ha? Hindi, in a way, parang creative. Mahal. Ano lang naman eh. Thinking or something Sabagay, like, parang alam mo yun, kahit nga music or ano. Kasi sa akin, hindi masyado na, Pero- na-instill eh. Pero I think it's not also readily available sa environment natin. Kasi for example, marami akong kakilala na producers, art din naman yung pagpaproduce Yes, ng music, exactly. di ba? Mixing, mastering. Ang single nila dito sa Pilipinas, 3K lang. 3K, Sa ibang 6K. bansa. Pero sa ibang bansa, ang lalaki ng single nila. Ang dahilan daw nun is because parang hindi naman sila nag-aral professionally kung paano mag-mix and master. Walang available na course for mixing and mastering. Ganyan. So, hindi sila pwede sumingil kasi wala silang, kumbaga hindi sila lisensyado pagdating sa mixing and mastering. Pero sa ibang bansa, ino-offer yun, inaaral talaga na matindi. Kumbaga meron talagang courses for those. So, pwede silang sumingil ng malaki-laki. Kasi nga, ginugol nila yung oras nila para aralin yung ganung Totoo bagay. naman. So, kumbaga, sa atin, hindi siya readily available. Hindi siya nakakitaan ng possible na income na maayos-ayos ng mga magulang, siguro. Kaya rin siguro, hindi na-encourage yung mga tao kumuha ng art. Walang statistics, kumbaga. Oo. Possible. Walang basehan. Oo. Ganon. Pero ngayon, medyo nag-iiba-iba na di ba? nag-iiba For na. example, Kuya Kevin ko, gusto niya maging graphic artist dati. Pero dati, nung hindi pa social media era, siguro wala talaga siya mapapala doon. Pero ngayon na nag-boom na, di ba? Parang yung mga kaibigan mga sina Isay, gumagawa ng mga online commission. Pero ang laki ng sinasahod nila. So, ang laki ng pagbabago talaga ng mundo. Buti nga, umabot tayo dun sa yung transitioning. At least, Na, parang na-witness. habang lumalaki tayong nasa gitna. Doon na-witness natin yung before tsaka yung ngayon. Na yung pagbabago. Generations. Justin, saan ka na? So, since, yun nga, kasi actually hindi natanong yung sagot, hindi nasagot yung tanong kanina kasi diba, parang yun nga, ano nangyari, anong ginagawa mo nung bumalik ka ng probinsya? Sabi mo, nag-aaral ka lang. Nag-purso. Bakit nagkaganon? Ang nangyari, sayaw ako ng sayaw dito. Ay, sayaw ako ng sayaw sa Manila. Sinat nga siya ni Josh. Tapos, Tapos hindi, wala before nang doon, chance, oo. nung nandito ako, nag-aaral ako dito, sayaw ako ng sayaw. Tapos di na ako pumapasok. Parang feeling mo dun. Pinag-aral ka Dito. dito sa Manila. Pinag-aaral ako sa Manila. Oo. Pero Pero hindi ka nag-aral. tapos sayaw lang ako ng maigit. sayaw. Sayaw ka lang ng sayaw. Nag-aaral ka naman. Saan doon sumayaw? So, ang nangyari, di na ako pumapasok noon. Yun lang. Ba't ka
So, ba't mo na-decide ang bumalik dahil na-realize Pinabalik mo ka. na? Hindi, pinabalik pinabalik ka. ako. Kasi nga hindi ka Pinadeport pumapasok. talaga ako. Oo, parang ganun. Pinadeport siya kasi, ano ba yan? Wala ka namang, hindi ka naman pumapasok. Kung ikaw Balik pa ka na naman dito. medyo binibigyan ka ng pera, tapos hindi ka pumapasok, it will eventually, di ba? Tapos ayoko na sana dapat mag-aral noon. Pinilit ako ng lola ko na mag-aral. Ano gagawin mo kung hindi ka na mag-aaral? Tambay. Alam mo yun yung utak na. Tambay cap. So, yun yung naisipan ko noon. Tapos pinilit, sige na, mag-aral Face yun. ulit. Feeling ko face yun eh. Tuloy mo kasi sayang yung oras, sayang yung year na ginugol mo sa pag-aaral. So, ituloy mo na lang ito. So, napilitan ako, nag-aaral ulit ako. Tapos, habang nag-aaral ako doon, daming realizations, ganun parang. Alam mo yun, parang feeling ko lahat ng tao galit sa akin, ganun. Or even yung sister ko, ganun, parang masama yung loob nila sa akin. Kasi siyempre, alam ko naman sa sarili ko na parang, alam mo yun, na-let down ko yung parents ko, ganun. Kasi malaki yung tuition ko eh. So, Sa Manila ka pa. sa Manila pa ako nag-aaral noon. Mahal din yung Ano school. ka, Enderon, di ba? Grabe naman yung Enduron. So, Enderon. Ang social grabe din yung regrets ko noon hanggang sa umabot sa iyak ako ng iyak every night. Kasi sobrang awang-awa ako sa papa ko. Sobrang awang-awa ako sa papa ko noon, sa mama ko, ganito. Tapos nag-promise ako sa self ko na okay, pag-igihin ko na mag-aaral talaga. So, talagang maganda yung grades ko. Oh, dang! Maganda yung grades ko. Naka-blush on? As in. Oo. Matataas yung So, matataas yung talagang average nag-commit ko. ka nun Oo, time na nag-commit yun. talaga ako nun. Dumating sa point, March, Wala na, alam mo. nag-chat si Diyos. Siyempre, pre, kung steady kasi yung buhay mo, Hindi, siyempre, pero kasi ano yan eh. Tawag nga dyan, unfinished business. hindi pwedeng steady lang yung buhay mo, dapat sisirain natin. Ganun yun, di ba? Then, hindi nawawala sa So, heart mo. ang- Isipin mo, ang ganda ng grades ko, no? Maganda yung Graduate ka na eh. Ito na talaga. Pero, yung sa puso ko talaga, yung academics, wala talaga sa puso. Babalik-balikan mo nga yun. Sa akin yan, sa akin yan. Kasi, Nag-aaral lang, ang nasa isip ko nun, nag-aaral ako para sa parents ko. para hindi sa sarili mo. Kumbaga, gusto kong bumawi sa kanila. That is not a bad thing. Kasi, di ba, doing it for others para sa akin is, I think, is being more considerate and not being selfish eh. Kasi may mga ganun tayo eh. So, you did, Totoo naman. That's nice. a very brave for me, action or Parang na ginawa mo. dapat balanse lang din kasi parang kandila ka Nauubos. na. Oo, nauubos. Parang pag binuhos mo yung energy mo sa ibang bagay, ibang tao, or lagi mo neglect yung sarili mo. Kaya nga, ito binulungan ko eh. Tara. Tayo, punta tayo. Saktong, last period na yun ng exam. Hindi ko. Worried ako nun eh. Tinanong ko siya nun eh. Paano studies mo? Parang nalimutan ko na yun yung chat natin nun, pero parang... Hindi, sabi ko sa'yo nun, patapos na yung exam ko. Ayun, sabi tatapusin mo lang. Tatapusin ko lang yung exam ko nun. Talagang sabi ko, sige, tatapusin ko lang yung exam ko. Pero hindi ko na tinapos yung school year nun. Tinapos ko lang yung exam ko nun, paragad ako. Pero nagpaalam ka nun. Tumakas ka lang. Oh, hindi ko. Tumakas ka lang. Finish! Oh, tumakas ako. Ano sabi nila sa'yo nun? Ha? Di ba mag-usap na ba? Pare! Sabi niya kasi, lumipad daw siya agad sa exam. Ma'am, finish! Hindi, pero hindi ka kasi ma-share masyado sa lahat eh. Pero yung time na yun, paano sabi nila? Ano sabi nila nun? Pa mga family Tumakas ko? ka eh, oo. Walang nakakaalam. Pagdating ko dito, hindi nila alam na nandito na pala ako. Hindi ka nagpaalam. Hindi ko nagpaalam. Ang nakakaalam niya ng lola Sabi niya, magdodota lang po ako ha. Ayun, ran sa Manila na. Ang nakakaalam niya ng lola ko. Tapos pagdating ko sa Manila, kumatok ako sa tito ko. Ba't nandito ka? Bibili lang ko yelo. Ganito, ganyan. Ganito ka sa kanila, ganito, ganyan. Na-audition ako sa ganito, ganyan. Tapos, ayun, nag-stay ako doon sa kanila. Ilang months, ganito, ganyan. Ayun, nakakahiya din eh. Kaya ka nag-stay kaya ka sa office nag-stay kasi nahihiya ka na. Kasi hiya na ako eh.
So, nag-design ako, nag-move ako sa studio. Nag-move ako. Hindi ka nagpaalam eh. Hindi ako nagpaalam. Actually, hindi ka nag-move, nag-stay. Anong ginagawa ko sa studio, pre? Gumigising ako ng alas 5 para maligo, tapos tulog ako ulit. Oo, yan. Ano naman talaga. So, ligo ako alas 5. Tapos, minsan di na ako nakakaligo kasi di ako nagigising, ganun. Time pa yun na grabe yung magdodota ako nun. Oo, So, saktong Mineski magdodota ka pa ako nun eh. nun, nakakuya ako alas 5. Ligo muna ako bago tulog. Sa Mineski ka nun eh, rekta. Oo, rekta Mineski yun. Siyempre, Dota muna, bago ang Dota lahat. muna bago ang lahat. So, ayun, training days. Pero alam mo, Masasayang araw. Masasaya at hindi masasayang araw. gusto ko balikan yung sinabi mo na parang ano yun, yung, di ba, tumigil ka sa pag-aaral from Manila, pinabalik ka doon, tapos parang gusto mo na lang maging magtambay, parang ayaw mo na gumawa. Kasi may face din na ganyan eh. Nung nag-quit tayo, yung parang, Hingal na hingal ka. di ba, parang nabuwag. Tapos parang wala akong gustong gawin sa buhay ko. Kasi parang, alam mo yun, parang natagpuan mo na yung gusto mong gawin sa buhay. Tama. Tapos parang, kinuha siya sa'yo. Ngayon, parang nawala siya. Wala ka nang ibang gustong gawin. Parang gusto mo na lang Yung tambay. mawala. Gusto mo na lang mawala. Parang ganun. Gusto mo na lang, ano pa ba gawin ko sa buhay ko? Pero darating yung point na parang, siyempre, pag bubuhayin ka rin ulit ng loob, kasi maraming, kumbaga, may responsibilities, maraming nakasala siya, ayaw mo apektuhan yung ibang tao. Pero pag kinalabit ka ulit nung gusto mong mangyari, walang ano-ano. Let's go! Yun Ganun nga siya yun eh. Lipad ka na agad. Oo. Yun nga yung, nung tinignan ko ni Josh, nag-aaral na talaga ako ulit nun. Tapos tinignan ko nito, sabi ko, parang gusto talaga akong patigilin. Yun yung sa isip ko, baka ito talaga yung ito talaga yung calling. Ganun. Oo. Josh Calling nga eh. So, Josh Calling. Oo, Josh Calling Santos. Tapos sinubukan uli. Tapos, ayun. Pagdating pala dito, pero yun yung Mahirap una, lang talaga sa Yun yung umpisa. una, ha? Para talaga siyang parang sabi ko, parang lugmok na naman pala ulit to. Pagdating mo doon, ganun. Hindi, nung nag-training na ako. Nung medyo. Siguro kalaunan, hindi naman grabe naman. Mga isang linggo pa lang, ay, lugbok to. Pero, Hoy, di mo ba alam na malulugmok talaga tayo, na tsambahan lang tayo? Hindi, kung sabihin, di ba, pagkarating mo, Oo. syempre, ganado ka pa, siguro mga 1 month, ganado ka pa. Ginado ako nun. Pero pagdating ng mga 3rd month, ay, Oo, wala wala. Sabi ko, ano kaya ulit to? lang ginagawa. Lugmok tayo doon kung di tayo natsambahan, hindi tayo nagbuwag. totoo naman yan. Oo. Lagi ko rin ino-overthink. Talaga may kasamang swerte rin yung nangyari sa atin. Pero in a way kasi, gano'n di ba? Mas tumataas yung chances ng swerte kapag lahat tayo naniniwala sa ginagawa natin. Kumbaga, sabi nga, di ba, parang, hindi. Tama, kailangan prepared ka. Sabi nga ni Kuya Jay, gawin mo lang ng gawin yun. I-prepare mo yung sarili mo. Para kapag umulan, bumagyo, Pwede masasalo mo ka. siya. Kaya yung nangyari kay Ken, in a way, sabi natin, oo, medyo merong konting, lapses, o siyempre, minsan gano'n tayo eh. Hindi naman lahat ng gusto ng, sabi natin, parents natin, maiintindihan natin din agad, or gusto din natin. Siyempre, or sa mga tao sa paligid natin, I feel like maganda naman yung kinalabasan. Kung baga yun nga yung redirection, sabi ko. Parang, it has been waiting for you, or that, yung mga yung mga preparation mo, yung mga hilig mo for this moment na maging artist ka. And nagamit mo na siya. Ano naman, nito. Speaking of, Ken, sabi niyo, mahilig siya sa fashion. Kino-compare ko dati yung fashion mo versus ngayon. Ano ba? Yung nag-training siya o yung bago pa siya mag-training? Hindi. Kasi yung bago siya mag-training, iba rin yun eh. Gusto ko malaman kung kailan nag-transition yan. Yung fashion mo. Alin yan? Hindi kasi, di Alin ba? yan? Hindi. Ibang-iba rin yun eh. Pag tingin mo, pag dikitin nyo, Totoo sige, yan. gawin nyo sa edit nito, bilang ipapastil nyo yung dati, naka-ano siya. Tapos ngayon, skinny. ibig sabihin ba nun, dahil wala ka lang pambili ng damit dati? Wala lang akong pambili. Pero nung high school ako, mahilig na talaga ako magtahi-tahi. Mahilig magpipintura ako sa pagpipintura ako sa damit ko. Kung ano ginagawa ko. Mag-improve. Kung ano yung brand ngayon, Balenciaga ganun.
ginagawa ko yan dati, pre. So, ikaw pala nagpauso nun, pre. Nagulat nga ako isa. Tapos, nung mga gawa kong damit na ganun, yung mga binutas-butasan ko, tapos i-paint ko ng parang splash-splash. Nahiya ako suotin kasi gawa ko lang. So, ayoko suotin sa labas. Saan mo siya? Sa loob. Hindi, wala lang. Parang gusto ko lang makita yung resulta. Tapos makikita mo sa Balenciaga, what? Ginagawa ko lang to dati, 2012 ba? Dapat di ko na lang yung maging creative director talaga ng mga ganyan. Isipin mo, kung ano, pinapatent mo yung ano. Joke lang. Pero yun nga, parang nakakaano kasi. Grabe, no? Pero Papaliktad na. ever since mahilig ka na. Oh, mahilig na ako. Kumbaga parang Mahilig na ako magdamit. Dati pa lang. damit kasi parang mahilig ka na sa damit. Kumbaga parang ikaw, ano yung paano mo siya natuklasan? Uy, gusto ko nang maging fashion icon or hindi naman gano'n, pero gusto ko magkaroon ng mga ganitong damit, gusto ko pumorma, pero kailan mo na-realize na gusto mo 'yun? Siguro sa mga napapanood kong mga movies, especially Step Up. Oh, step up. Sabi ko, ang angas ito magdamit. Tas, first year ako nag-start na pag ganun-ganun na yung cup ko, patagilid-tagilid na. Susuot ako ng malaking shirt, alam mo yan. Tapos, ang pag-evolve naman nun, dumating sa skinny, nag-imo-imo. Nakita ka namin yung mga picture mo dati. Lagi akong may bawang yung pencil. Yung pang sa mata, yung pang-dark. Eyeliner? Eyeliner. Tapos magtatago ako sa likod ng classroom kasi nahihiya ako na lagyan yung mata ko. Tapos paglabas ko, dark na yung mata ko. Ganun. Tapos kukuntian ko lang para di masyadong halata. After nung transition na yon, doon na pumasok na yung K-pop na kumahan. Yeah. K-pop era. Actually, yung colorful dati, uso yun, no? Oo, Dahil colorful. sa K-pop. Meron akong yellow, meron akong pink. Ay, yellow. Yellow na Isipin skinny, mo yan. legit. Yellow na skinny. Tapos, yung mga pinapadala ng mama ko Yellow talagang... skinny? Oh, yellow na skinny. Yellow na skin. Stripe pa nga eh. Stripe. Stripe. Matindi yun ah. Tapos Yung- naka-played. Eh, mama ko galit na galit eh. Kay Josh. Akin yan. Sa ano yan? Sa dito. Para sa leopard na. Yung pinapadala ng mama ko, ubos. Para sa damit. Ah, talaga? Oo, ubos as in. So talaga yun yung naging hobby mo na ever since. Oo. Actually, naalala ko si Ken, unang paycheck natin, Balenciaga, kaya binili na ito. Naalala ko paycheck, siya. totoo yun. Sapatos agad. Naalala ko pa yun eh. Sa'yo, Triple S agad yung binili mo, di ba? Triple S agad yung binili Dinala ko mo. pa sa Ah. pinadala sa... Ano ba shoot natin nun? Nag-shoot tayo nun eh. Tapos pinadala sa Nakalimutan ko rin eh. Basta yun lang naalala ko. Sabi ko, grabe naman to si Ken. Ang Oo, priority Triple Triple S yan. S. Pero, syempre, hindi na papasaya sa'yo eh. Dati peke-peke, no? Oo, peke-peke. Oh. Dati peke-peke, pero ngayon nagkakaano na. Kasi wala kasi dati. Kumbaga, gusto ko lang i-satisfy yung sarili ko. Na, ito yung mga bagay na hindi ko talaga na dati. Tsaka yun nga yung sabi ko eh. Kaya ka naman nagtatrabaho na mahirap kasi kailangan magagasos mo siya sa mga deserve mo na bagay. And Ako naman, sa family mo rin, di ba? Totoo. Tsaka, tsaka, kahit, gumagastos ako sa damit, like, mahamahaling damit talaga. Inuuna ko pa rin yung pamilya ko. Bago ang lahat. Unahin ang importante. Family. Oo. Kung kailangan, muna sila. Kailangan, Secured. secured muna sila. Bago ang lahat talaga. So speaking of family, since naubos na yung time, then parang gusto din na malaman, ano yung mga gusto mong gawin for your Yes, family? lalo na nauubusan tayo ng oras. Gusto kong gawin para sa pamilya ko. yeah. Gusto ko silang dalhin sa isa sa staff natin. So, Ano yun yung mga yun naisip mo? pinaplan. Asia muna. Asia muna. So, yun yung kasi, gusto ko ma-experience din na mag-travel din sila. Kasi alam ko na hindi pa nila na-experience yung ganung klaseng bagay. Bakasyon Kasi na travel. all their life, nagtrabaho sila para sa amin. So, nga ako kasi bilib na bilib ako kasi ako pa yung namimilit. Bakit kayo din nanghihingi sa akin ng pera ganun? Ano talaga? Oo, as in, never ako nakatanggap na, Ken, kailangan ko ng pera ganun. Never. Never ako naka-receive. Tapos, yung papa ko pa nga, medyo sinasabayan pa ako. Nahihiya kasi ako, ba't ka mahihiya? Ganito, ganyan. Okay, Mahihain. Baka di rin sila showy. Kasi ikaw, hindi ka masyado showy eh. hindi rin talaga Pinag-usap show ba yung- kayo? As in parang, Oo, as in,
love you, anak, ganun, love you pa, ganun, Oo, something like naga- that. Sa chat or sa Ano lang, personal? recently ako nagsasabi ng gano'n. Pero sobrang parang kung bibilangin ko siguro, parang twice. Parang dalawang beses lang ako ng gano'n. Pero, di ba? Kasi parang anong ba tawag dito? Napagtanto ko Words. hindi ko alam para sabihin sa Tagalog eh. Parang na-measure ko yung love ko para sa parents ko nung nandito na ako sa edad na ganito. Probably like 26, 27. Kung ba Until namumulat ka na sa mundo, parang Parang doon ko na ganito pala kahirap. Grabe pala yung ginawa ko na kasalanan. So, meron akong guilt sa heart ko na bakit mo ginawa ko, bakit ko ginawa Kumbaga, sa parents parang ko. ikaw yung nagtatrabaho ngayon. Ako yung may nagtatrabaho, problema ka tapos ako yung Oo. paano ako magiging stable to in the future, paano yung mama papa ko kailangan muna sila masarap yung buhay nila dito ganyan. So, alam mo yun, kasi unang regret ko na nangyari ayun sa lola ko. Nung nag-start tayo mag-boom, tapos nag-pass away nag-pass away yung lola ko. Tapos sabi ko, hindi niya na-experience. Kasi yung lola ko nagpalaki sa akin. Sabi ko, hindi niya na-experience yung yung ginhawa na nakuha mo ngayon. Nagtatamas ako. So, so ngayon, pinauwi ko yung parents ko ganito. Tapos gusto ko din sa kanila i-experience. Talaga na. Pero I guess, naman yan, very proud sila sa'yo. Even your lola, kung nasan man siya ngayon, for sure. Diba? Proud yun kasi... I hope that, she's watching. Ayun siya. Yun yung Raulo ka talaga. Hindi naman Nakanood siya... ba siya ng concert ever? yung lola ko. Hindi. Maaga yun, naalala ko pa yun, umiiyak siya sa studio. Hindi pa tayo. Gumagulgul to. First time ko siya nakita magulgul no, no? Ako second time at. Second time, iba yung nakarinig ko nung unang hagulgul niya. Ganon? Iba ba yan? Ay, hindi ko narinig Hindi, may yun. katawagan pa siya. Kaya hindi ko Iba yung hindi ko unang narinig hagulgul yun, niya. Hindi ko narinig yun. Nalala ko yun. Ulo kayo. Ako yun ang nakakita ko. Iba yung unang hagulgul niya. Oo. Pero iba rin yung unang hagupit ng hagulgul mo, Pablo. Oo naman. Ay, ayun. Iba rin yung hagupit ni Si Teyang. Naka-thumbs up pa. Ito sinasakyan ko na ng mga kwento niyo. Medyo? Ano tuloy mo na? Maaga yun yung sa lola. Nakalimutan ko na sabihin. Hindi, sa lola niya, mo. Sa lola mo. So, Yung baga... umuwi ka sa inyo. Watching Hope. Yung may ko sa amin. Pero yung family mo, ayaw na talaga nila magstay sa Manila for Ayaw good. nila? Never. Parang mas sanay sila dun sa... Sanay sila. Sa province. Kasi, naintindihan ko rin. Kasi, gaya nga niyan, gaya ng... Tayo kasi, nag-workout tayo, di ba? Tapos pag di ka makapag-workout, feel mo, nanghihina ka. So, ganun din sila. Parang feeling nila, mas lalo silang tatanda agad. Routine na rin kasi nila eh, no? Mas healthy din naman mas healthy rin sa probinsya. Hindi, nakasanayan mo yun. Tapos dito kasi mabubuang ka rin dito kapag Wala na silang kausap dito, pre. Wala silang kausap. Gusto hindi ka niya, nasanay eh. feeling ko yung mama ko kasi, marites eh. Talaga? I mean, mga kaibigan, ganun, mga kaibigan sa harap ng bahay namin. Kasi ba parang mas gusto niya nagchichisma- nakakwentuhan. chismisan Talaga ba? sila, ganun. Pero alam mo, may kwento ako. Ano? Baka kinento na rin sa'yo ng pinsan mo. Umiyak daw yung mama mo eh. Saan? Nung pumunta ng birthday list eh. Umiyak siya. Kasi isa siya sa nauna. So, dumating yung mama ko. Tapos nung okay pa sila, pero nung nagdatingan yung mga tao, parang nahiya daw siya. Pumunta siya sa Tapos samahan gilid, niyo. umupo siya sa gilid, tapos umiiyak umiyak. siya. Ito ba't ka umiiyak? Wala. Ito, wala. Cute naman. Tapos lumapit yung pinsan mo. Sabi ko, ba't umiyak si tita? Sabi niya, hindi, ano yan. Kinakabahan daw siya. Pero I feel like natuwa siya kasi Kinakabahan siya. Na-overwhelmed daw siya. Parang First time niya nga. nakakita siya ng mga banibag marites. Baka. Hindi may ano yun, di ba? Siyempre parang... Alam nyo, ako kasi, protective ako sa mama ko. So, ayaw ko siya na, pag nandito siya, ayaw ko siya na lumalabas. Siguro, bad din yun na. Ayoko kasi expose yung parents ko. naman eh. Yung pribadong buhay nila. Kasi alam ko kung anong nandito sa lugar na to eh. Alam ko pagtatawid ka dito. Baka di nila rin kayanin mentally pag nakikita na nila kung ano yung na ano natin, So, na experience natin.
nung pag-uwi niya nun, actually, parang, hindi naman sigawan, nag-argue kami. Sabi ko, bakit ka lumabas na hindi ka nagpaalam sa akin? Sabi ko gano'n. Kasi pagdating ko sa bahay, tapos na-realize ko nun, ang sama pala ng sinabi ko. So, ang ginawa ko, nagugutom ako, pagluto mo ako. So, yun yung Akala ko, ma, sorry. Hindi, baka naglalambing siya. Pero Ganun yun siya. nga yung lambing niya. Hindi nga Ganun kasi yung ako lambing show, niya. hindi ako show. Yung mom ko rin, hindi rin siya. Gets niya na yun, gets niya na yun. So, May pag mutual tahimik na kaming understanding dalawa, yung kuya ko nga lang nakaganon lang eh. So, tahimik, umakyat ako sa ano. Kasi, syempre, pagod sa work. Nakauwi ako ng mga 10, 11. Yun yung after ng shoot natin. Pero sobrang So, anong nangyari? Alauna na, iniisip ko pa rin yung sinabi ko. Sabi ko, sabi ko, bakit ako naging ganito? Bakit parang yung mama ko naging anak ko ganito? Alam mo yun? Legit, para kaming nabaliktad. Kasi iniisip ko kasi matagal ng simula ng pag-uwi nila dito. Gusto ko talaga protektahan yung mental health niya. Kasi matatanda na eh. Ako, nakakayanan ko kung ano yung mga masasamang mga salita na sinasabi sa akin. Paano sila? So, ako naman, gusto ko i-protect kung ano yung nagpapasaya sa kanila ngayon. Ayoko na maging malungkot. Wag na nila makita yung side na yun. Wag na. Buti napipigilan mo yung mama mo. Yung mga nanay kasi namin, hindi. yung mom ko masunurin. Yung mom ko naman masunurin naman. So, yun lang yung time na nag-argue kami. Tapos na-realize ko, ang sama ng sinabi ko, yung mama ko naman gusto lang naman ata niya mag-enjoy talaga. Tama. And mingle with new people. So, nagbakasyon siya eh. Kung She deserves it. Pinapunta ko siya dito para mag-enjoy din. Yes, So, yes. okay, tumayo ako, bumangon ko, kumatok ko sa kanya. Pero totoo yung sinabi Pwede mo. mo ko pagluto. Ang maganda ron, na-realize mo rin kaagad. Hindi ka parang, alam mo yun, hindi mo pinalipas ng matagal. At least, ako na klase na tao, ano mo na. hindi ko kakayanin na maabutan ng bukas yung sama ng loob ko. Hindi ko makakayanin. Never sleep angry. So, ayun, gagawa ko ng paraan kahit walang nonsense, alam mo yun? Kakatok. Nagugutom ako. So, nag-usap ulit kami. Ganong klase ng bagay. Pero, naiintindihan ko yun, yung dangers ng ano. Kasi what if ikaw nga maging si Justin Bieber ka or something na sobrang sikat. grabe yun. Yung family mo, pwedeng magamit or Totoo. take advantage ng mga tao or possibly pwedeng nilang ewan ko, sa dami kong pinapanood na movie, yung parang kikidnapin nila tapos hihingi ng ransom sa'yo, yung mga ganun. Ganyan naiisip ko eh. Pero, hindi naman siguro. Pero, you never know eh, di ba? Hindi ko naman nila lahat. Pero, Yun nga yung ano minsan may mga nagpapanggap Totoo. Para say, fan. Mga scam, Para no? lumapit. Mga scam, tama. So, yun din yun, na na-realize ko rin nung time na parang tinanggalan ko ng kasiyahan yung mom ko. Tsaka tinanggalan ko siya ng oras para mag-enjoy. Parang tinanggal ko yung chunk ng dapat deserve niya sana. So, yun. Grabe niya. Bumawi ka naman kaagad. Oo, bumawi ako Yun agad. yung, Talagang bumangon ako kahit sabi ko, ano kaya sabihin ko sa kanya? Sabihin mo Matagal ako nag-isip eh. Sige, papaluto na lang ako, papanggap akong gutom. Kausapin mo ngayon si mami mo. Ano sasabihin mo? Ano ba tawagan nyo? Ano ba tawagan nyo? Mama. Mama pa rin, ma'am. Mamang. Mang. Pang. Ang ano rin, no? Ang may, parang may lambing eh, no? Pag may mama, mang. Mang tsaka pang. Ano ba yung... Pang baby pa yun actually. Usually kasi mga baby pag Bisaya, tawag nila sa mama papa nila, mang. Pang. So yun yung nakasanayan. Yun yung nakasanayan ko. So hanggang ngayon, mang tsaka pang. Ang cute eh, no? Mang. Ang ano rin. Yung mom ko hindi showy. Never ako. Mukha nga eh. Kapag nakikita namin sa tahimik lang yung ano eh. Yung Pero, family mo eh. ang isa lang sa natatandaan ko nung natulog siya na nakaupo, tapos nakahiga ako. Yun lang. Yun lang yung pinangahawakan ko na mahal ako ng mama ko. Kahit di niya pinapakita sa akin. Kasi natutulog ako eh. Tapos konti lang kasi yung space. So, konti lang yung space. So, nakaupo siyang ganun. Para makahiga ka. Para makahiga ako. So, yun yung pinahawakan ko na mahal ako ng mama. Yun lang. Mahal ako ng mama ko. Kasi sakripisyo yun eh. Yung rest, yung katawan mo, kailangan ng pahinga. So,
Ayun. Na kahit di nila sinasabi sa akin, never pa ako nakarinig ng I love you, nak, I love you. Okay lang sa akin yun. Yung support, yung yung pagpunta ng ibang bansa, enough na yun para para ma-understood mo na mahal ka ng pamilya mo. So, ayun ngayon talagang bubuhos ko talaga yung lahat kahit maubos na siguro, maubos ako para sa parents ko. If sa time, kasi alam mo yung time na kanta natin, di ba parang pag binabasa mo siya, simpleng words lang siya eh. Kumbaga parang another song siya. Pero if may iniisip ka na special, like something, for example, your family, dun lumalabas yung beauty ng mga words niya na parang mamareremind ka. Shit, saan ko nga ba ginagamit yung oras ko? Yes. Saan ko nga ba ginagamit? Lalo na pag sa usaping family. As much as possible, parang gusto mo ibigay lahat sa kanila kasi hindi mo alam kung kailan sila Tama. kukunin ni Lord. Yun nga eh. Pero ikaw, paano mo ba nare-relate yung sarili mong story pagdating sa Music natin. sa time, sa kanta natin ng time? Ako yun lagi pumapasok sa Yun isip. yung ko talaga na gusto ko silang masaya habang nabubuhay din ako. Ganun. Na habang hindi kumaga while nandito pa sila sa mundo, Ma-enjoy talaga. ma-enjoy nila yung life kasi alam ko sa sarili ko kung gaano kami kahirap. Kung gaano kami kawalang-wala talaga. And di ko naman kinakaya. Kung ano yung pamumuhay namin, sumasama ako sa bukid para magbiyak ng niyog. Gagawing charcoal yung yung shell ng niyog. Tsaka coconut, alam mo yun. Ganong kaklase na hirap. So, alam ko rin kung ano yung trabaho talaga ng mama ko tsaka papa ko sa ibang bansa. So, yun. Sabi ko nga, sisikat lang talaga ako. Yun yung yun yung way. Sabi ko, sabi ko yung time na yun, sisikat lang talaga ako talagang babawi. Kasi, Bawian ko kayo. grabe na yung grabe na yung guilt na naramdaman ko nung nag-aaral ako tapos hindi ako pupasok pala. Tapos nung Di pinauwi mo na ako, malaya na, hindi ka pala mamapasok. doon ako pangit na siguro sabihin. Pero yung guilt na yun parang naging depression siya, ganun sa akin. Hindi mo na Mahirap mababalik yun, eh. oo. Hindi mo na oras, Grabe, kaya lang naging nasayang eh. Paano kung hindi mo nga maibalik talaga sa kanila? Ayun. Yun talaga. Pero at least aware siya Hindi, na may may Meron pa yung awareness. meron yung umuwi ako sa amin. Nag-promise na rin magbabago ako. Sabi ko, ibalik nyo na lang ako sa Manila. Nagmamakaawa talaga ako nun sa papa ko, kaso hindi na talaga eh. Naubusan ka na ng... Hindi na talaga. So, sabi ko, tatapusin ko yung pag-aaral ko gano'n, kaso ayaw na talaga nila. Pero look at the brighter side, di ba? Or, di ba, medyo nangyayari yung mga, pero you made it. Ang importante you made it, di ba? Kasi, di ba, kung hindi ito nangyayari lahat, wala. Parang, medyo malulungkot ka, pero it doesn't mean na it's end of the world, di ba? tama. Marami naman paraan para makarating dun eh. Siguro ito yung isa sa mga paraan na nangyari sa'yo. And you made it. Kung siguro naman, ako nakikita rin kita as someone na mayroon kang trait na ka rin, obsessed ka rin sa mga bagay-bagay pag gusto mo. Oo. Inaano mo, yun yung hindi mo tinitigilan. Siguro, maano ko rin to sa time. Yung trait na to na parang, pag meron akong gustong bagay, gusto ko na maano ko siya kasi, Sagad. Yeah. Pansin ko rin sa shopping ni Ken eh. Parang pag nakita niya, yun na yun. Wala na pag nakita ko, yun na yun. Wala na akong ibang Hindi titignan siya pa. nagsasayang ng oras. Ganun ako. Hindi mo mostly ng men, ganon? Hindi ako ganun. Hindi ganun si Josh eh. Pagkakasama ko to, doon ako napapabili kasi sabi niya, kung ako yan, bibili ko na yan. Di ba? Parang di mo na makita sa iba yan. Parang, Yun yung, parang gano'n. Tinidemonyo ka lang talaga niya. Hindi, pero parang Hindi, mapapaisip pero ka ganun nga. ako Mapapaisip ka nga. What if, Sayang oras mo, maglakad ka, wala na pala. Parang nakailang tours na tayo. Ako, parang play safe ako lagi. ganun si Josh nga. Pero pag inisip ko, parang pag uwi ko ng Pilipinas, nagsisisi ako kasi hindi ko binili yun. So, ngayon, medyo... Ilang beses nangyari sa akin yan. tinatry ko Na-feel na- mo ba yung guilt? Parang gano'n, ngayon, basta tinatry kong bumili na dahil nga, may mga ganyan, bulong na naririnig ako
Well, in a way, kasi naman able na tayo. Parang nasabi nga ni Pao, titigil ba tayo? Hindi naman tayo titigil eh. Parang, ba't ka nanghihinayang? Hindi, gastusin mo yung ano mo. Sa Yun kaya yung mong sabi ko eh, panindigan oo yung Oo. gusto mong gawin. Basta hindi lang, sobra-sobra. Yun. Basta hindi sobra. Kung medyo malaki naman yung savings, ganyan. Pero Reward yun, yourself. going back to ano nga, sa mga nangyayari. Alam mo, ngayon ka lang nag-open up kasi ng ganito eh. Hindi ka naman siya nag-open up sa amin eh. Hindi ako, lalo na pag personal life ko. Parang, as in, ever since... Para sa hindi mo podcast talaga siya- natin, pre. Para sa podcast natin. Sige na, pagbigyan ko na kayo. Para sa content. Para sa content, sige. Pero ano, di ba? Parang, bakit ganon or hindi lang talaga dahil sa family background na yan? Alin yung? Yung parang hindi nyo nakasanayan na nag-uusap. Or hindi ka lang comfortable talaga na putting out there your Yeah. personal. Isa sa ano yun. Kasi pwedeng ma-misunderstood. Pwedeng nga misunderstood ng tao. Ganun. Isa yun. Actually, hindi tayo nag-share sa isa't isa. Hindi tayo ma-share sa isa't isa. Hindi. Hindi tayo hindi tayo maano eh. Hindi tayo Pero pag sa atin kasi, pag camera, minsan, sinishare natin yung info natin about sa family natin. Diba? Bakit kaya? Pero ako, I'll stay na quiet about sa family ko. It depends na lang, for example, like, it has to be, it has to be, like, kailangan talaga sabihin. For example, like, tragic na nangyari sa, for example, like, death ng lola ko. Ganun. Gusto kong yun. Ilabas. Gusto kong, kaso I thought na kailangan siya ilabas kasi it's, mabigat eh. May time na, nandun si James sa bahay, tapos yung lolo ko, nag-pass away yung lolo ko. Kasi nagwala ako sa bahay, nagbasag ako ng gamit. Tapos nagulat si James, tapos nagbasag ako ng gamit, tapos nagbato ako. Kasi, namatay kasi yung lolo ko. Ang kinamatay niya, yung motor ko. Na-disgrasya siya. Nung Motor ko. seryoso ba? So, doon ako sobrang sama ng loob ko na dapat pala di ko Ang iniwan. akala ko ibang motor mo pala Di yung ko iniwan yung So, andun na naman yung guilt. regrets. So, parang, Pero ang bigat. Hindi mo Kasi, kasalanan yun. Hindi mo kasalanan yun. hindi alam man. Minsan, Aksidente ay aksidente. Huwag mo isisi sa sarili mo yun. Hindi mo kasalanan yun. As in, nandun si James na first na kita niya, nagwala ako. Sabi ko na nga ba, dapat di mo. Alam mo yan, kung ano yung sinasabi ko ng time na yun. Sabi ko, wala kung oras talaga, oras na yun. Ang hirap pa naman din sa probinsya, di ba? Oo. Hindi nag-helmet yung mga tao. Totoo yan. Walang helmet dun. Shoot, ganun ba lang So, yun yung story na yun. Ngayon ko lang din sinabi to. Ang alin yung sa lolo mo? Ba't sa nangyari? Pero Yun, alam ko yun. Bet, alam ko to. Alam ba yan? Alam ko yun. Yun yung ano yung... Parang nakwento mo ata. Nasa condo mo si James. Tapos, pumunta ako. hindi ka sumasagot. Oo, tama yun. Ako rin alam ko, hindi ko alam Tapos bakit. pagpunta ko nandun ka sa kusina, nakaganon. Oo. Tapos Baka napapahapyawan mo. noodles. Nagluto ka ng noodles. Medyo nga yun. Kasi sabay sila eh. Yun sa isang sa span ng 1 year. Sabay sila ng lola ko nawala. Tapos, tragic. So, mabigat sa akin yung na yun. Pang utak ko nung bata pa. Yun yung nagpalaki sa akin eh. From when I was kid hanggang nag-college ako. Yun yung talagang nagpalaki sa akin. So, sila yung tumayong mga magulang ko talaga. Biruin mo, high school ako, nag-graduate ako ng high school, nasa gitna pa rin nila ako matulog. Talaga? Oo, legit. Ganun ako Kasi nasa ibang bansa, si mama mo. kasi Mga lola, lolo, no? lola, lolo. Iba ba't kaya? Pag lumaki ka sa lola, lolo mo, talagang sobrang Ako rin. kakaiba. High school, sinusubuan ba ka ng pagkain? Talaga? Oo, legit. Tapos, yun nga yung sabi ko na, di ko makalimutan na sinabi ng lolo ko, malaki ka na. Nung magka-college na ako, sabi niya, malaki ka na, di na kita mapagalitan, di na kita hampasin ng sanga ng bayabas. Ikaw na lang, since malaki ka na, nasa tamang pag-iisip ka na, alam mo na kung ano yung tama at mali. So whatever you do, kung ano yung maging resulta, kung ano yung gagawin mo, Ikaw na. responsibilidad mo yan. Panagutan mo yan kung ano mangyari. Doon ko naman matututo eh. So, yun yung Responsibility hanggang is the ngayon best hindi ko medicine. makakalimutan talaga.
kung ano man maging resulta sa kung anong gagawin mo, kagagawa mo yan. So, siguro ito din yung resulta na naging ano. Resulta ng desisyon Paragutan ko. mo yan. Resulta ng desisyon ko na. Ba, nalagutan mo talaga yan? Oo. Marami mang pangit, marami maganda. Ang importante, nandito ka na ngayon. Ang importante, ito yung outcome. Doesn't matter naman. Lahat yun, minsan, I wouldn't say syempre, bound to happen or pero it happens wala. Hindi mo, yun nga Kaya nga, importante ang oras na ginagamit natin fully habang nandyan pa. Huwag natin i-take for granted yung mga malalapit na tao sa atin. Minsan kasi ganun, parang nag-aaway kayo, tapos bilang, shoot, ano na pala, konti na lang pala na 10 oras niya. Gusto ko lang din syempre, na salamat, sinema namin yan. Kasi, ano yan SLMT. ano mo yan baga mga hidden or privacy mo na yan, boundaries mo na yan. And, na-appreciate namin yun. Kasi bibihira tayo nakapag-usap ng ganito, sa totoo lang. Actually, dami natin mga kwento na hindi sinishare. Pero nalalaman ko sa ibang tao. Tayo sa isa't isa, hindi tayo nagsishare. Hindi na, nalalaman ko lang. Hindi ko alam yung karamihan Tayo dun sa inyo. directly nagkikwento sa isa't isa. Ang weird nga kasi tayo 5 magkakasama, pero hindi natin sinasabi yung problema natin sa isa-isa. Pero alam siya ng mga tao sa paligid natin. For example, si Estel, alam ng siguro yung mga RMs natin, yung mga problems na kinakaroon niya. Pero nalalaman ko siya from our RMs kasi nagkukwentuhan sila or ano. Kuwari, hahanapin ko si Sir, ba't late? Ganun. Kuwari, may problema pa lang kinakaharap. Even others, ganun, sa'yo, ganyan. Mas madaling magsabi sa taong hindi mo masyadong Laging kilala. nakakasama. Alam mo, maano ko yan. Kasi parang mas sila pa yung gustong makinig. Yeah. Totoo naman yan. No judgments, no ano. Hindi ka ginajudge yan. Strangers. Siguro if may gusto ka na lang sabihin sa mga tao na parang, hello, very, very, siguro matinding na naintindihan mo realization mo sa paggamit mo ng oras or throughout your journey sa Ano SB9. ba yung mga differences mo from before until now? Maybe your families or yung ano na yung narating natin or sa iyo sa sarili. Ano masasabi mo with everything? Mahirap to Parang siguro kasi 'di ba yung nga parang before pag parang marami tayong misunderstanding sa isa't isa and we don't understand bakit nangyayari. Before lagi kang late. Tapos parang hindi namin alam bakit. And ngayon na shinare mo siya, parang mas naliwanagan na ako na personally na merong kanya-kanyang reason bakit nag-a-act yung isang tao in a specific way. Oo. They have their inner And battles. since parang first time mong parang basically nag-share sa amin, dun parang naging clear sa akin mas lalo. So, parang yun lang. Is it, how can you share bakit mo na-realize na parang super laki ng change or mag-share na ngayon and why not sharing Siguro din before? kasi Development character. parang Sorry, sinagot ko. Ako nagsumagot para sa kanya. siguro parang masasabi ko na meron akong heavy heart before. Kumbaga mabigat yung puso ko. And through time, parang madaming mga bagay na nagpapabigat ng puso ko na ayoko gumalaw. Ayoko gumawa ng something na progressive na bagay. Dagdagan tayong burden or something. Naalala ko lang, yung sinabi ni Kuya Jello na yung parang na-hit talaga. Ako naiyak ako. Tapos parang na-hit, ewan ko, parang nakita ko reaction mo matindi rin. Yung parang gusto niya lang maging mabuting tao si Nara. Iniisip ko siya, siguro lalo na sa mga tao na very introverted in nature, mahirap maging mabuting tao. Kasi hindi nila ina-explain yung feelings nila. Madalas, ang sa kanila, tingin sa kanila, masama na agad kasi they're acting up. Parang ganun they're acting up. Pero, ang hirap para sa isang introvert na mag-voice out or mag-share ng mga True. So, parang mas mabigat yung feeling na paano nga ba maging mabuting tao kung you're trying your best pero ang labas sa mga tao hindi pa rin pala. Parang yun never gonna be. Tapos hindi mo naman maikwento or maisigaw yung kwento mo. So, parang face talaga siya na kailangan pagdaanan. Tama. So, dumaan din ako sa ganyan. Na parang pinipilit ko naman pinipilit ko magbago para sa ibang tao.
para sa expectation ng ibang tao para sa akin. But now, naging masaya ako nung binaling ko yung pinili ko magbago para sa sarili ko. Parang mas sumaya ako dahil sa dun. So, doon ko na-realize na parang hindi ka sasaya pag, it's not real happiness pag magbabago ka para ma-met mo yung Yung gusto ng iba. Ang tunay na Para kasiyahan maging picture talaga. perfect ka sa mata nila. So, parang ganun. So, Yes. yun yung masasabi ko na realization na talagang na naging ang sobrang saya ko na gusto ko magbago para sa sarili ko. Ganun. And naramdaman namin yun. Ako naramdaman ko sobra yung Ko lang na yung mga changes na nangyari and from all throughout our journeys. And ayun, napakaganda nun. Thank you so much. So, thank you so much, guys. Thank you so much, Ken, for sharing. And ako personally, sobrang dami kong na-realize. And naintindihan na parang dati kine-question ko, but now parang ma-apply ko siya with different people na okay, ganito pala yun. Gusto ko lang din i-add na parang, yun nga, yung mga katulad ni Ken na introverted. Kasi ako din before introvert ako nag-start, nahirapan, hindi ibig sabihin na pag hindi ka nag-share or hindi ka nagsasalita ng mga saloobin mo, it means na inconsiderate ka or hindi ka it just means na pwedeng maraming reason, pwedeng na-trauma ka, pwedeng, ayun nga, ganun yung nakasanayan yung pinalaki. It's not hard to put yourself out there, kung mag-shell out ka. Kaya props sa pag mo ngayon, Props, peace bump. peace bump. Hindi, pero promise props sa pag-share mo kasi nakakagulat din yan. Kaya, Perfect episode to. Thank you Actually, so much. sige, go. Actually, may face na may face din na parang, sige, okay na sa akin na ma-misunderstood, ganun. Nakakapagod mag-explain. Nakakapagod mag-explain, so I'm just like, shut up. up. So, sige, okay na ako. Parang, Bahala kayo kung anong gusto nyo isipin. bahala kayo kung anong gusto isipin. Basta kilala ko yung sarili ko. You know? May ganun din pala. May ganung face din pala. It's normal. It's normal. Kapagod nga naman talaga mag-explain pa pag lalo na sa status natin. Yung kapagod nga talaga. Gulo-gulo nang nangyayari sa atin. Hindi naman kailangan lagi magsabihin pa kung ano yung ano. Yes, so thank you so much guys for watching our podcast episode talking about Ken's time. So we hope that you learned a lot and mas nakilala nyo kami through this series of episodes. So thank you so much. Until the next time, kay Josh naman tayo. So thank you so much guys. Thanks, guys. Bye-bye!